Na-curious ako at pareho kami ni Bess na mabilis binuksan ang pinto. Napatakip ako sa bibig na makita ang limang nagagapuhang lalaki na may hawig sa isa't isa. Of course, kilala ko sila. The Jellers. Si Tristan Dos, ang tumutugtog ng gitara, at pare-parehong suot nila. Sina Terence at Timothy parang napilitan lang at may hawak na wine at box ng pizza. Si Toby naman may hawak na balloons, while ang impact ng si Tiger may dalang bunch of red roses. Kinurot ako sa tagiliran ni Althea Bell. Gusto ko na talagang humalakak dahil sa itsura nilang lima. Naka-long sleeves na white, naka-black slacks at black shoes. Mahihimatay ata ko kakatawa mamaya eh. Baliw talaga tong si Tiger. Hindi ko akalaing totoo niya ang pag-google. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa pagkanta niya, but he is so damn serious when he is singing. Eh, ang cute niya pala eh. Parang biro lamang, dumating ang tulad mo, at may isang pag-ibig na tapat at totoo. Natawa ako nung tapikin ni Tiger ang balikat ng mga kapatid at sumayaw pa mga to ng slow dance. May pagkabaliw nga naman pala ang mga Jeller. Akala ko mga Alcantara lang pero mas matindi pa pala ang mga to. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Pagkatapos ng harana, lumapit to sa akin. Binigay ang roses na hawak nito. He kissed me on my cheek and complimented me. Para may kuryenteng umiikot sa lahat ng bahagi ng katawan sa oras na to. Pasok kayo. I invited them in. Natawa ako na marinig ang pagmumura ng mga kapatid ni Tiger. Gago ka talaga, Tiger. Si Timothy yata ang nagmura. Yeah, gusto ko na lang nga magpalamon sa lupa, Brad. Ani Terence. Mabuti nilang may kasama maganda sa Jelay. Saan ni Toby? Puro kayo kalokohan. Si Dos. Kumain na muna kayo at mukhang pinawisan talaga kayo sa pangharana eh. Ang galing nyo palang sumayaw, boys. Hi, Papa Tristan. Remember me? Sambit ko sa kanila. Yeah, sa ospital. You're a friend of Alcantara? Sagot nito. Pinawisan sa hiya. Saad ni Timothy. Tumayo ang mga higante at sila mismong kumain sa dala nilang pizza, cake at kung ano-ano pa. Umupo ako sa sofa habang kinakain kong pizza sa aking plato. Si Belle naman nagpaalam muna dahil maliligo daw muna siya. Well, what can you say about my singing voice? Umupo si Tiger sa aking tabi. Ang iba ay nasa kitchen pa. Sintonado ka? Ikaw lang talaga nagsabi sa akin yan. Well, I'm just honest. Next time sa banyo ka nilang kumanta, please? Tukso ko sa kanya, but in fairness, marunong siyang kumanta and he got a nice voice. So, sasagutin mo na ba ako? Nagmamadali. Tinaasan ko siya ng kilay. Biro lang. Saad niya at mabilis akong hinalikan sa labi. Alam mo, ang bilis mo talaga. Sambit ko rito. By the way, I will fly to Britain next week. Wow, good news. Huwag ka nang babalik, ha? Jelaine, liligawan pa kita. He insisted. Bala ka. Saad ko. Someone is going to miss me, I bet. He said. Ay, ambisyoso. Wala ka bang pabaon dyan? Sampal gusto mo? Subukan mo. You know how I punish, Jelaine. Let me rephrase my sentence. You know how it feels to be punished by me, Jelaine. Namula ang pisngi ko at tila natakot ako sa sinasabi niya. Of course, I know what he means. Natahimik na lamang ako. He grasped my hand and pressed it. I'll be out for next month, pero next week pa naman kasi a-attend pa ako ng pinsan ni Catalea Valkyrie. I just nod. Alam ko namang wedding ni Belle ang tinutukoy nito. Isang buwan pala siyang mawawala. Am I happy hearing about it? But parang ngayon palang nalulungkot na ako sa sinabi niya. Weh, ano bang pakialam ko sa kanya? I don't care if he will leave. He mean nothing to me. Capital N-O-T-H-I-N-G. Kinabukasan, pumasok na ako ulit sa agency ni Tiger at nagsimula na ako sa trabaho. Katulad ng utos ng aming boss ay sa mga babaeng models ako naka-assign. Nang matapos kumuha ng mga photos, dapat munang ipakita kay Tiger ang mga nakunan kong litrato. Dumiretso ako sa kanyang office at naabutan siya, may kausap ng dalawang magaganda at sexing babae sa mesa.
Naroon din ang baklang si Axel na namilog ang mga mata na makita ko. Hi, I think just go back here after a while, boss. Sambit ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Niliitan niya ang mata niya habang nakatitig din sa akin. Is he flirting at me? No, Jolene. Pumasok ka na rito at baka matulungan mo kami kung anong background ng babagay para sa shoot ng ating mga model sa Baguio. Saad niya. Nakita ko ang isang babae na inayos ang upuan at tumikit kay Tiger. I saw her palm on his palm. Seriously? I looked at him furiously. Tinaasan ko ng kilay ang ermitanyong boss habang ang iba busy sa pagtingin-tingin sa mga brochures. Nakita ko dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang palad na nasa ilalim din ng palad ng babae. So boss, what do you think about this? Tanong ng babae at masyado naman yatang dinidikit ang katawan nito kay Tiger. Halos lumuwa ng dibdib nito na sadya yatang pinapakita sa boss namin. Wait, pwede ba tingin? Mabilis ako naglakad patungo sa mesa kung nasaan sila. Kumuha ko ng upuan at pilit na siniksik iyon sa gitna nilang dalawa. Nakikita ko ang inis sa mukha ng babae dahil sa ginawa ko. Si Axel at isa pang babae natatawa sa aking ginagawa. Ano sa tingin mo, Jolene? Okay bang pinakita ni Roxy? Tanong sa akin ni Tiger. Kami na ngayon na magkatabi as in, closer with each other, dahil halos tumama ng mukha nito sa aking mukha habang tinitingnan namin ang brochure. Ay, pangit yan. Wag naman yan. Wala na yan sa uso ngayon eh. Wait, let me see. Ito ang dapat more on nature. Turo sa background, the opposite ng pinili ni Roxy. Well, it's kinda gloomy, Mr. Tai, but the last say is yours. Maarteng saan ni Roxy. I go for Jolene. Singit ni Axel. I smiled at him. Naging close na kasi kaming dalawa at magkasundo kaming dalawa when it comes to boys. I go for Roxy. Saad na isang babae. Well, your choice, boss. Saad na isang babae. Tumikim muna to tumingin sa akin. Well, tama ka, Jolene. Ito maganda for our shoot. Saan nito? Good choice kasi kung hindi niya ako pipiliin. No, I mean, kung pipiliin yung itinuro ko, makikita talaga niya. Miss Jolene, can you hand me that photo album? Roxy asked me. Sa likod ng mesa may malaking bookshelf na puno ng mga malalaking photo album. Maybe dito nila nilalagay lahat ng mga photos na kinukuha nila. Tumayo ako at nakita kong inilis niya ang aking upuan at dumikit na naman kay Tiger. Ang kumag parang inosente talaga na nilalandi na siya. Inosente ba o nagpapa-inosente lang? Sarap tirisin ah. Narinig kong napaalam na si Axel at ang isa, pero ang Roxy na natili pa rin at dinikit pa ang dibdib sa braso ni Boss Ermitanyo. You're so pogi naman, and you're aura lalaking-lalaki. Can I invite you tonight sa kondo ko? Gusto kong matikman mo ang luto ko. Masarap ako magluto eh. Narinig kong sambit ni Roxy. Mahina ang boses niya pero parang antena lang talaga ang aking mga tenga dahil full blast ang signal. Sige, next time. Sagot ni Tai. Bigla akong hinilang photo album at parang may isip din ng mga to na tumama sa ulo nilang dalawa. Alam kong masakit yon dahil napakabigat pa naman. Ouch! Jolene! Ano ba naman? Saad ni Roxy. Si Tiger naman madilim ang mukhang nakatingin sa akin habang nakahawak din sa ulo nito. Natawa ako dahil rinig kong malakas na tunog ng pagtama ng mga libro sa ulo nila. Well, they deserve it. Kay Roxy na may lande at kay Tiger na naliligaw daw pero may pa next time sa iba. Sorry ha, hindi ko alam na mabigat pala eh. Nahila ko bigla. Arte kong saad pero deep within, I am rejoicing. Ha? Parang dumilim talagang paningin ko, Jolene. Reklamo ni Roxy. Lumapit ako sa kanya at minasahing ulo niya. Sorry na nga. O ayan, para ma-relax na yung ulo mo. Sad ko sa kanya habang hinihimas ang ulo niya. Parang bruha na to dalang buhok na katali. Sinira ko. Stop it, will you? Sambit niya. Ikaw po, boss. Gusto niyo po bang magpamasahe ng ulo o leeg? Nakataas ang kilay ko habang nakatingin kay Tiger. That's enough, Jolene. Ipakita mo na sa akin ang mga kinuha mong pictures kanina. Seryoso niyang saad. So I stopped and I showed him the pictures. Kaming dalawa na lang nasa opisina niya at siya naman ang lumapit sa akin ngayon. Ano ba? I asked him when I felt his fingers pressing my back. You're jealous. Ako? Magsiselos? Duh! Sa'yo, excuse me? Sagot ko sa kanya. Eh di okay lang sa'yo na tikman ko ang luto niya. Masarap kaya?
Seryoso niyang saad at kinagat pang ibabang labi niya na parang ini-imagine ang sinasabi nitong masarap. Mabilis kong tinaas ang aking kamay at sinampal siya para magising siya sa kanyang pagmumuni-muni. Shit, Jelaine. Why do you keep on doing that? Inawakan itong pisngi ko saan dumapo ang palad ko. May lamok ka sa pisngi kanina. Palusot ko. Sinusubukan mo ba talagang pasensya ko, Jelaine? Inawakan niya aking magkabilang balikat at bigla ko siniil ng halik. Tinulak ko siya na malakas. Ba't ba nangahalik ka agad, ha? Twice is enough, Tiger, ha? Yun nangyari sa atin, wala nang next time. Tumayo ako at biglang umalis sa opisina niya. Puntahan niya ang babaeng yun. Inimagine pa talaga kung masarap, ha? Ginagalit niya ako, putragis talaga. Kinausap ko si Axel. Early out ako ngayon dahil may bibilin ako sa mall para bukas. Kasal na ni Althea Bell at Gab. And I am the most happiest person para sa kanilang dalawa. Gusto ko kasi sa lahat ng love life ng mga kaibigan ko, maganda. Si Althea Bell, ang dalawang modelo naming BFF na sina Ali at Kat na nasa England na naman. Si Kenzo Craig Alcantara at si Kenji Crimson na ngayon magulo pa rin ang buhay. Alam ko naka-move on na to kay Bell. Ang love life ko? Ayun, masalimuot. Tiger Jeller? Gosh, mukhang sasaktan lang ko ng gagong yun eh. Alam kong matapang ako at di ako dapat na masaktan. But every time I see him with someone else, my mood suddenly change. And one more thing, he is an assassin. Nalaman ko nung nakidnap ang anak ni Gab at Bell. Kaya isa siguro yan sa dahilan kung ba't naiinis ako sa kanya. Dumating ako sa resto. Nakita kong aking kaibigan. Simula na malaman kong may asawa na to, tinigilan ko na ang paglandi sa kanya. I hugged him tight when I saw him. Babe, kamusta? Magilaw kong tanong sa kanya. Nakilala namin siya ni Althea Bell sa Cebu. He is a soldier. I'm fine, babe. I just came here to see you. Ikaw, kamusta ka na? Hinawakan niyang aking palad. We became close since then at parang magkapatid na rin ang turing namin sa isa't isa. Katunayan nga babe ang tingin namin sa isa't isa. Alam naman to ng asawa niya. Well, eto, maganda at sexy pa rin. Umikot ako sa harapan niya na parang isang prinsesa at nagvow pa. Yeah, you're right, babe. Sambit nito. Kain tayo, ah. Tinawagan kong waiter at nagpaluto ng paborito ni Lance. He sat on my side at patuloy kami nagkukwentuhan at nagtatawanan. I am his favorite person. Wala raw kasi siyang dull moment sa akin eh. Ang mga stress niya sa trabaho at sa buhay, nawawala raw pag akong kasama niya. Parang clown lang, no? Sumandal pa ako sa balikat niya. Lance, how do you know if a person loves you? Yung walang etos-etos, ha? What's etos? Etos! Biro-biro! Simple. Kapag binigay niyang lahat ng oras sa'yo, pinaparamdam niya importante ka sa kanya. Sinusunod niya yung mga sinasabi mo. Basta mararamdaman mo rin kapag mahal ka eh. Shucks, I love you. Inawakan ko magkabilang pisngi niya at tinalikan siya. Sa pisngi lang din. Ewan ko lang kung ba't tuwan-tuwa ako sa sinabi niya. Nagulat kaming dalawa na may tumikim sa aming harapan. Tiger? Saad ni Lance. Hey Lance, long time no see bro. Saad ni Tiger at tumupo sa harapan namin. I can see his jaws clenching at nanginginig ang kanyang kamay sa mga oras na to. Magkakilala kayo? Tanong ko. Oo, we're buddies, kitty cat. At kung gusto mo maging magkaibigan pa kami, huwag kayo masyadong dikit sa isa't isa. He firmly said. Ano ba sinasabi niya? Kamusta naman ang asawa mo, Lance? Alam ba niyang nandito ka? Alam ba niya kung sinong kasama mo? Patuloy niya. Yeah, actually, friends din sila ni Jelaine. Wait, Ty, are you hitting on me? Hindi naman. Mabutit alam ng asawa mo kung nasan ka ngayon. Akala ko naghahanap ka pa ng butas mo. Ang kasama mo nagmamay-ari na sa butas na yan. He continued. Ano? Nalilito kong sambit. Tumayutot seryoso nakatingin sa aming dalawa ni Lance. I gotta go now, Jelaine. Don't you dare make a wrong move or else I will punish you tonight. Saad nito at bigla umalis sa resto. Napahiya talaga ako kay Lance. Usapang butas ba naman? Lintik ka, tigre. Umiling lamang si Lance. Magkakilala pala kayo? Yeah, who wouldn't know him? Isa siya sa kinatatakutan, lalo ng mga terorista sa ibang bansa. But his profile is secret. Kaming mga opisyal lang ang may alam tungkol sa kanya. Teka, are you two in a relationship? Umiling ako. No. Then why is he claiming you as his? Jelay, wala ka ng takas.
Checkmate ka na kay Tiger Jeller. Tukso nito sa akin at pinandilatan ko lamang siya. Parang multo nga yung kumag eh. Pasulpot-sulpot lang ah. Kinabukasan, maaga na ako mag-ayos para pumunta sa wedding ni Belle. Of course, ako ang maid of honor niya, kaya dapat lang napakaganda ko rin sa araw na to. Maraming pamilya na taong naroon, kabilang na sa aming mga kaibigan. Mga pamilya Mondragon na nakakaloka ang mga kagapuhan at ang pamilya na rin ni Gab. Nang nasa reception na kami, umupo ako kasama si Kenji at si Nazina. Sa di kalayuan nakita ko si Tiger kasama si na Josh Mondragon. Kenji! Sigaw ko na makitang tumayo at lumapit si Kenji kina Tiger at Josh at biglang binugbog ang mga ito. Nakita ko dumugo ang gilid ng labi ni na Josh at Tiger dahil di nila inaasahan ang ginawa ni Kenji. Parang natulos ako sa aking kinauupuan na makitang buong pangyayari. It's about Tamara Mia siguro na asawa ni Kenji Crimson at bunsong kapatid ni Tiger at rumored na nililigawan ni Josh Mondragon. Niloko ninyo ako, mga gago kayo! Sambit ni Kenji at sinabayan pa nito ng pagluha dahil siguro sa hinanakit nito. Crimson! Galit na saad naman ni Andy Mondragon. Si Andy, half-sister ni Anton Chase Mondragon at pinsan ni Althea Bell, Catalea Valkyrie, Josh at Adrian. Lahat ng mga bisita nakatingin na sa amin. Johnson, binuntis mo ang asawa ko? You motherfucker! Ba't ang asawa ko pa? Gago ka, Tiger! Pumayag akong ilayo niyo si Mia pero bakit iniyaan ninyo ang Johnson na yan? Lumapit naman si Zina kay Alcantara at tinawakan to sa balikat. Pasensya na kayo, lasing kasi to eh. Crimson, iuwi na kita. Ani Zina na ninila na ito palabas. Naiwan kaming lahat na puro katanungan na nasa isip. Senyorito, panyo po, dumudugo po ang bibig ninyo. Nakita kong binigay ni Tanya ang panyo kay Josh. Si Tanya maid ni na Josh pero napakagandang bata talaga at di mo isiping isa itong maid. She looks like a princess. Ano na naman ba ang ginawa niyo sa kaibigan namin, ha? Ikaw na walang hiya ka. Bakit ba galit na galit sa'yo si Dax, ha? Talak ko kay Tiger na hindi makapagsalita nang marinig ang boses ko. Hoy Amazona, pwede ba? Tumahimik ka? Seryosong saad ni Tiger. Paano kung hindi mag-iingay, kaibigan ko yung sangkot? Hindi siya magkakaganyan kung wala kang ginagawa. Ikaw na tigre ka ha? Tigilan nyo na yung pagpapahirap ninyo kay Kenji. Tumalikod si Tiger pero bigla ko na lamang hinablot ang buhok nito at napaungol naman to sa sakit. Ayan na, Tiger, tiklop ka ngayon ah. Narinig kong sambit ni Catalea Valkyrie. Patahimikin mo na, Tiger. Sulsul naman ang pangiti-ngiti na si Andy Mondragon. Napuno na yata ang ermitanyo at mabilis niya akong binuhat. Hoy, ibaba mo ako, hayop ka? Malilintikan ka sa aking animal ka. Tili ko habang buhat-buhat niya ako sa kanyang balikat. Ayan na, napuno na si Tay. Nakangising saan ni Catalea. San mo ako dadalhin ha? Walang iya ka talaga, ibaba mo ako, ermitanyo ka. It is not your battle, Janay. Pero napaka-atribida mo at sumabat ka pa talaga ha? Now it's between the two of us. Saan ito sa akin? Aba, kaibigan ko yung pinapahirapan ninyo, gago ka talaga. Ibaba mo ako sabi. Sigaw ko rito pero tila bingi ito dahil wala yatang planong ibaba ako mula sa balikat niya. Ang direksyong tinatahak niya papunta ng parking lot. Binuksan niya ang pinto ng isang black van at inihagis ako sa loob. Van iyon pero sa loob parang isang kwarto. Ang upuan nakaposisyon na parang kama. I heard the lock clicked and he pressed the button at biglang naging malamig sa loob. So dahil mainit ang ulo mo, palalamigin ko? Saad niya. Habang isa-isang tinatanggal ang botones ng polo at lumantad sa akin ng kanyang mga pandesal sa katawan. Anong palalamigin? Hoy! Don't you dare come close to me? Sigaw ko sa kanya. Sinenyas ko sa kanya ang dalawang kamao. Talagang bubugbugin ko siya. Really, Jelay? Come on, let's give me a punch on my face. Kapag hindi ka tatama, isa-isa kong tatanggalin ang saplot mo at later yung saplot ko naman. Manyak ka talaga. Halimaw! Sinuntok ko siya isang beses pero mabilis siyang nakailag. Hinila niya ang gown ko at napunit sa bandang kanang binti ko. Wow! Yummy legs! He seductively whispered. Hayop! Isa pang suntok ang binigay ko pero nakailag pa rin siya. This time hinila niya ang gown ko sa bandang balikat at napunit yon pababa hanggang lumantad ang aking bra at tiyan. Ooh! Those big round thing turns me on, he said. Kahit kailan ha, ermitanyo ka?
Sinipa ko siya at bigla niyang hinawakan ng paa ko. Hinila ng malakas ang gown ko. Napunit na naman ang tanging itim na underwear ko na lamang ang natira. Mas naiinis ako sa kanya. Pero dahil tila tuwang-tuwa pa talaga siya sa akin, ha? Sinira mo ng gown ko, Herodes ka. Papatayin kita, I yelled. I have him 4 punches, 2 kicks from both of my feet, but he was able to evade all my punch and kicks. Napagod na ako ngunit ni isang suntok walang tumama. Now my turn, eh? He giggled as if he won already. Hoy, nililigawan mo ko tapos ganyan ka? Sigaw ko ulit. Remember, you almost have me killed with your kick and punches, Jolene. Paano ko namatay ako dahil sa bugbog mo, diba? So, bawi-bawi na lang para it's a tie. He hurriedly moved his hands and locked my arms. I cannot even move a single bit. Isang kamay lang niya nakahawak sa dalawa kong kamay, pero wala pa rin akong magagawa. I cannot really move. Kamag-anak mo ba si Jackie-chan? Impacto ka talaga. He now laid me in the sofa bed of the car and pressed his body on my top. Ano ba, Tiger? Nasaan ang underwear ko? Sigaw ko na maramdamang napaka-presko ng pang-ibabang bahagi ng aking katawan. Don't mess with me, Jolene. He suddenly bent down his face and started to kiss me wildly. Kakagatin ko sana yung labi niya, pero mabilis din niyang kinagat ang pang-ibaba kong labi. Next thing, naramdaman ko na lamang siya. Tinutusok-tusok na naman ako. I love you. That's why I am so crazy about you, Jolene. Tumingin ako ng diretso sa mata niya and I can see the sincerity. Ewan ko din, ba't ako napaluha? Is it the flame of love in his eyes? I felt his manhood as he pushed it inside me. I cannot stop to moan, feeling its length filling my whole. Hindi ko alam dahil bawat galaw niya parang dama ko ang kiliti ng pag-ibig. Parehas kaming napaungol ng bilisan niya ang pag-ulos. Ang kuko ko bumuo na yata sa likod niya. Tama nga siya. Siya lamang ang kayang magpalamig ng ulo ko. Ni isang mura walang lumabas sa bibig ko dahil puro ungol lang ang maririnig. Gawa ng kakaibang sensasyong dala ng aming pagdadalik. Oh, Jolene, he moaned. I also moaned when I feel that I'm almost at the climax. Naligas siya at naramdaman ko ang pagragasa ng katas sa loob ko. Ewan ko na lang. Saad niya nang tuluyan siyang humiga sa ibabaw ko. Kahit naka-aircon, pawis na pawis ito. Anong ewan mo? Ewan ko na lang kung wala pa diyang maging Tiger Jr. Inampas ko ang likod niya. May paligaw-ligaw at may paharana ka pa. Gago mo ha? Ipakipot ka pa eh. Kung umungol naman, wagas. Abad, let's slip, Kitty Cat. Pinagod mo ko. Hello, Mr. Ermitanyo. Nasa parking lot tayo, no? Tinulak ko siya at napatilin nang biglang may pumasok sa windshield. Si Catalea Valkyrie at si Zina. Madaling tumayo si Tiger at nagbihis. Magbihis ka na. Hello, paano po ako magbibihis niyan, mister? Tinuro ko sa kanya nakakarat na pira-pira sa kukong gown. Nakita ko siya, hinubad bigla yung polo niya. Use this. Kinabot niya ang polo niya at ginamit ko yon. So, nakatopless ang kumag. Just stay there. Binuksan nito ang bintana sa harapan. Hoy, tigre, ano na? Parang lumilindol dyan na. O mata ko lang ang may diferensya. Narinig ko ang boses ni Catalea. Oo nga no, nahilo yata ako eh. Lintik na lindol yan. Teka, naiinitan ka ba? Naka-aircon na, tas nakatopless ka? Si Zina. Papasukin mo na kami, Tay. Hindi pwede. Si Tiger. Ay, kaninang umaga sinundo mo kami. Sabi mo, van mong gagamitin, tas ngayon, pauwiin mo kami? Sa club? Buksan mo na, iatid mo na kami. Mag-taxi na lang kayo. Pagpapalayas ni Tiger. Nakita kong parang sinenyasan nito ang dalawa. Ah, gets ko na. Kaya pala lumilindol eh. Tara na, Zina, mag-taxi na lang tayo. Nakita kong hinila na ni Catalea si Zina. Kitty, saan tayo? Sa kondo mo o sa pad ko? Ewan ko sa'yo, dalian mo na. Nilalamig na ako eh. Okay then, sa pad ko, ipagluluto kita. Bahala ka sa buhay mo. Sambit ko. Nakita ko siya pangiti-ngiti at pasipol-sipol pa. Pagbigyan mo na ako. Isang buwan din naman akong mawawala eh. Kinindatan pa ako ng kumag bago iniandar ang kotse. Deep within, I can still feel the sincerity on his deep green eyes. Ewan ko kung bakit natutuwa ako. Is this love? How should I know? I've never been in love before.